Kumusta mga kanoisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino IC. So ngayong araw, another update naman tayo sa politika ng ating bansa. No? So ang video ito ay mula ng kay The News Board. So meron itong pamagat na kakapasok lang, nagkagulo na. Tarte na shocks sa nangyari. PBBM order, walang kawala. Roque iyak. So nako, bakit kaya iyak si Roque, men? So, yun bago natin simulan, The News Board, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, mga kanoisi, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, kakapasok lang, nagkagulo na. Duterte na shocks sa nangyari. PBBM order, walang kawala. Roque iyak. So, yun, bago natin simulan, again, The News Board, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Start! The News Board. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Yun. Duterte, tinawag na kriminal at Alipores, sunog ang yabang matapos ang patong-patong na reklamo at kasong haharapin ng mga Duterte. Itong bagong taon, abay handang-handa na umano itong grupo ni Duterte na ipaglaban na wala silang kasalanan. Kaya naman, sagot ng isang political analyst kung sino nga ba ang tunay na garapal sa pwesto at sangkot sa malawakang sindikato. From the very start, halimbawa yung first zona, nakita na natin. Kayo, Menbe, tatanungin ko kayo, wala ba talagang kasalanan? Sa dami ba naman ng mga pinupukol, di ba? Anong masasabi nyo dun? Kasi kung sasabihin nyo na wala, or ano ba yun? Yung mga questionable, yung mga tanong na hindi masagot-sagot, anong tawag nyo dun? Parang, wala lang, parang ganun lang. Yung unraveling ng unit team. Nung masama ang loob ni Gloria Macapagal Arroyo, nung hindi nakuha yung speakership, nung hindi nakuha ni Sara Duterte yung gusto niya na defense portfolio, at just a few months later, ay nakita na natin yung almost open break dun sa issue ng Tambaluslos. Nung tinanggal si Gloria Macapagal Arroyo as Senior Deputy Speaker, at yung Tambaluslos moment, dun nagsimula talaga yung very antagonistic divide ng unit team. At sabi nga ni Vice President Sara, ni walang friendship. So it was doomed to fragment. VP Duterte and President Marcos were not talking, we're not friends, hala. Which cannot be put together again. Pero nadagdagan yan dahil sa mga personal differences, personal plans for 2028. Maraming issues na talagang napahiwalay sila. West Philippine Sea, confidential fund, nagbakbaka na. At itong resulta ng Quadcom, inimbestigahan yung extrajudicial killing, pogos, at yung mga drug syndicates, diba? Money laundering. Yung Isipin nyo rin, sobrang daming ibinabot sa kanila. Pogo, pro-China, tapos ngayon yung confidential funds. Diyos ko, dami pa. Trafficking, at yung conclusion nila na sa gitna ng lahat ng ito, nitong criminal syndicate na ito, yung former President Duterte, medyo unprecedented yan At dahil nga sa bigat ng mga haharaping kaso ng mga Duterte, abay digong naghahanap ng immunity at sakit-sakitan tulad ni Gloria pag malapit nang maaresto. Si Duterte, nung nalaman na may kasong paparating kay Bongo, kay Bato, kay Albayalde, sa kanya, kay Sara at kay Pulong, anong sabi? Nang hingi ng presidential immunity, ang kapal ng mukha ni Nino. Bakit manghingi ka? Nakakuha pa ba siya ng immunity? Hindi naman na siya presidente, men. I think hindi na Kasi ang tawag dyan, ang sakop lang naman ng presidential immunity is kapag naupo ka sa pwesto Kaya nga yung mga presidente natin, di ba, kapag bumababa na sila sa pwesto, doon sila binabakbakan ng kaso. Ng presidential immunity, Tatay Diggs. Hindi ka na po presidente. Nag-uulyanin ka ba? Nagsasakit-sakitan ang luludigong ninyo nung nalaman na may kaso. Saan kumukuha ng kapal ng mukha si Rodrigo Roa Duterte na kriminal at drug protector ng presidential immunity kasi may kaso, hindi naman siya presidente. Grabe, ang sabi ng Department of Justice, presidential immunity only applies to sitting president. Si Pangulong Bongbong Marcos lang ang may karapatan. Si Duterte wala na sa pwesto. Actually, alam naman siguro nating lahat yan na yung nakaupo lang talaga na presidente yung may immunity. So parang yun nga, lumalabas dito na ano yung mga pinag-iisip mo dyan? O droga na lang atupagin mo, Digong! Samantala, iyak naman sa araw ng Pasko itong puganting abogado at panaysisi sa ating Pangulo. Kaya buwelta ni attorney sa mga pautot at keartihan ni Roqueta. Kanino bang kasalanan at siya ay nagtatago ngayon sa ibang bansa? Paanong nangyari na sobra-sobra ang naging paglaki ng yaman mo? Ipaliwanag mo. Sino ba naman ang taong matutuwa sa paghihirap ng iba? Pero kasalanan niya yan. Pinagbabayaran niya lang. Ngayon sisisihin niya ang iba? Sisisihin niya ang administrasyon ni PBBM? Pero sabi ng Quadcom, ituloy ang investigasyon. Wala dapat ito dapat kay Roque tungkol sa involvement niya sa Pogo, mapalalim pa yan. Iimbestigahan pa rin ang involvement ni Roque. At may recommendation na ang Malacanang na i-freeze ang mga assets. Matindi yan. Hindi pa tapos ang investigasyon ng Quadcom. So, pabigat ng pabigat ang haharapin ni Roque.
Kapalmoks lang, ano? Ako agree ako doon men ha na hindi nila pwedeng sisihin yung si President Bongbong Marcos kung tawag diyan, kung batuhin sila ng mga ganyang akusasyon kasi may mga ebidensya eh. 'Di ba? Ang pangit naman men kung pangulo ka ng Pilipinas, kahit may mga ebidensya diyan, haharangan mo 'yan, ipagtatanggol mo 'yan. Hindi nagmumukha siyang bias ngayon. Yan yung nangyari kay Senator Bato at Senator Robin Padilla, di ba? Na dahil lang sa loyalty talaga nila sa sinusuportahan nila, wala, pati si Kibuloy, pinoprotect nila eh. Di ba? Dahil, syempre, kakampi ng administrasyon nila. Dati kang Pangulo ng Pilipinas, tapos ang anak mo, Vice Presidente, ipapakilala mo na ang inyong Presidente, Inday Sara Duterte. Anak ng teteng na yan, in your dreams. Sa pangarap lang talaga nila mangyayari na Pangulo ng Pilipinas, si Sara Duterte. Ako naniniwala ako na hindi po mananalo ito kapag tumakbo sa pagka-presidente. Kasi napaka-ipokrito ng kanilang mga ginagawa sa totoo lang. Binabanatan nila ang kasalukuyang gobyerno. Pero wag din nating maliitin ha, kasi baka manalo sila eh. Kasi syempre, this coming 2020 election, kung makakatakbo pa si Sara, kung hindi siya ma-impeach ngayon, wala, syempre, babakbakan ng ano niyan, babakbakan ng mga taga-suporta nila yan. So, medyo tagilid din talaga. Pwera na lang talaga kung meron tayong ihaharap kay Sara na, mahusay din or, mapagkakatiwalaan din. Dahil marami po sa ating mga kababayang Pilipino ang nangangailangan ng agaran tulong. Kaya sa pamamagitan po ng ayuda, nakakatulong ito sa mga kababayan po natin. Pero ayaw po nila, galit na galit sila, in particular itong si Sara Duterte. Sabi niya, ang makabagong mukha daw po ng vote buying, kaya ang pamimigay po ng ayuda. Pero ano ang ginagawa nila? Nakalulungkot dahil naging Pangulo ng Pilipinas itong si Rodrigo Duterte. At the same time, dekada pong nanungkulan bilang mayor ang kanilang pamilya. Grabe, Diyan po sa City of Davao, si Rodrigo Duterte, Courtesy din pala kay Top 1. Subscribe nyo rin yan, men. si Sara Duterte, at ngayon si Sebastian Duterte. Isama na natin ang iba pa nilang mga kamag-anak na nanunungkulan sa ganitong posisyon diyan po sa Davao City. Pero ang buhay ng ating mga kababayang Pilipino ay napaka-miserable. Napakarami pong miserable ang buhay diyan po sa Davao. Grabe. Ngayon, anong ginawa mo, Rodrigo Duterte? Bakit ang sarili mong mga kababayan na nakikita mo ganyan ang kalagayan, Grabe, hindi mo man lang grabe. inangat ang kanilang buhay? Ito ba ay sa kadahilanan na kapag ka mahirap, makukuha ninyo ang boto sa pamamagitan ng pagmimigay ninyo ng tulong sa kanila? Anong tawag doon? Ayuda yun ha. Ang ginawa pa nitong pamilya Duterte na ito, nakalulungkot sa totoo lang, ano? Although masaya ang ilan dyan, pero ang katotohanan, malungkot po ito eh. Biruin ninyo mga tol, papipilahin mo ng magdamag ang tao para lamang tumanggap ng magkanong halaga. Is nakakaawa. Libo-libo ang pipila. Bakit hindi nyo na lamang gawin? Makabago na po tayo sa ngayon. Meron na po tayong mga e-money applications. Bakit hindi nyo na lamang ipamahagi sa mga kababayan ninyo? Hindi nyo papipilahin ninyo na magdamag para lamang makatanggap ng ayuda mula sa inyo o pamasko ninyo taon-taon. Kaplastikan yung pinagagagawa ninyo eh. Kaya inuulit po natin kay Atty. Carlo Nograles, sana talunin nyo po sa pagka-mayor, iyan si Rodrigo Duterte. At pag kayo na po ang naupo bilang mayor diyan sa City of Davao. So, ano din men, based sa mga nakikita kong mga balita, malakas din yung Nograles na yun. May tendency din talaga na matalo nila. Pero at the same time, I think may high possibility na si Duterte pa rin yung mananalo, kasi parang baluarte nila yung Davao eh. Baguhin po ninyo ang buhay ng mga kababayan po ninyo. Bilyones ang confidential funds ng City of Davao. Mula 2016 hanggang 2022. Nasa 2.6 billion pesos ayon sa report ng Rappler. Bakit? Napakalaki ng confidential funds. Samantala, maraming dapat mga social services na yun ang dapat ginagamit ang pera na yun. Kakaiba talaga kayo. Tapos, aaluin nyo lamang sila sa pamamagitan ng pamimigay ng mga ayuda. Ayaw na ayaw ninyo sa ayuda. Galit kayo sa ayuda. Babansagan nyo pa itong makabagong kaparaanan ng pamimili ng boto. Pero kayo mismo gumagawa nito. Sa susunod na taon, naalala na eh. Pero syempre, ikakatwiran nyo, tradisyon nyo na kada Pasko, iba kinakawa sa mga tao. Hindi nyo naman pera yan. Maniwala kayong pera ng mga Duterte to. Ngayon, kung kayo, mga supporter ng Duterte, sasabihin ninyo, pera ng mga Duterte ito. Mayaman ng mga Duterte. Mamigay ka ng at least 1,000 pesos para sa 4,000 katao. Magkano yung 4 million pesos? Ano din talaga sa mga politiko, sobrang questionable din talaga kapag ganyan, umaapaw yung pera mo, may mga mamahalin kang gamit. Nagiging questionable din talaga kasi yun nga, sobrang late lang din kasi ng ng sahod nila eh. So doon parang mapagdududahan yung mga politiko na, uy, may something to diba? May mga bigay-bigay to kasi syempre mga extra to eh. Pero na lang siguro sa ibang mga politiko na biglang business talaga yung pagpukusan nila, tapos yung business nila malakas agad, 'di ba? Kasi yung iba naman nagbi-businessan pero ginagawa lang pala nilang hugasan ng pera yung business nila Kaya kahit saan kayo lumagay,
Pera ng mga Duterte, kasi nungalingan na hindi sila mayaman. Kasi sinasabi nila, pangkaraniwan lang ang buhay nila, kaya nga may pakain-pakain sila sa turo-turo pa eh. Eh kung pera naman ng bayan ito, huwag niyong pahirapan. Hindi niyo naman pera yan. Para saan pa, meron tayong makabagong panahon ngayon na ang pamamahagi ng pinansyal na tulong sa ating mga kababayan ay pwede naman natin ipadaan sa napakabilis na kaparaanan na hindi na po kinakailangan pumila, magdamag. Ilang kilometro ang pila. Kahapon pa. More than Grabe, no? 24 hours. 3 kilometer tapos parang dun pa daw mag-aano ng Pasko. Sobrang nakakalungkot din yun na. Kasi parang ang lumalabas nun is parang pakitang gilas lang eh. 'Di ba? Or parang ginagamit lang yung mga mahihirap para bumangaw yung pangalan nila. Dapat nag-house to house na lang sila, 'di ba? Naka-afford nga sila ng pamimigay ng ayuda eh. Yung ano para yung ano lang kaya, yung ano I mean yung ano pa kaya yung mag-hire sila ng mga worker na mamigay house to house. 'Di ba? Grabe ito mga tol. Saan ka naman nakakita ng ganito? Only in Davao. Yung tao sa pagnanais na mabiyayaan sa panahon ng Kapaskuhan, papipilahin mo ng magdamag, hindi mo aalintanahin kung ano man yung hirap na kanilang dinaranas. Mas magiging masaya ang mga kababayan nyo dyan sa Davao kung yung mga biyaya na yan ihahatid sa kanilang mga tahanan. 'Di ba? Ito, papipilahin ninyo. Nabash nga dati yung kay Isko na parang pinapapila sa baha. 'Di ba? Tapos ito naman 3 kilometer. So anong pinagkaiba, 'di ba? Na kayo naawa sa mga kababayan ninyo. Mga taga Davao, magising na kayo sa katotohanan. Ipinapangampanya namin ang makakalaban ni Rodrigo Duterte na si Carlo Nograles. Kahit hindi kami taga Davao, sa mga manonood natin na taga Davao, iboto po ninyo si Carlo Nograles. Subukan po ninyo siya ng 3 taon. Tingnan po ninyo kung mababago ni Carlo Nograles ang mga buhay ng napakaraming mga kababayan po nyo dyan sa Davao. Hindi Yun. lang pala 4,000, 50,000 na katao. Grabe. Sa tingin nyo, pera yan ng mga Duterte? Hindi pera ng mga Duterte yan. Pera yan ng taong bayan. Pera yan ng mga taga Davao. Tapos papahirapan ninyo yung mga kababayan ninyo para lamang kumuha ng kanilang mga pamasko. Galit na si Sir Top 1 eh. Biruin mo, inano niya eh, prinumot niya yung kalaban ni Duterte eh, kahit na hindi siya taga doon. So anyways, why not, 'di ba? Subukan niyo rin 3 years Carlo Nograles. Pilahin nyo na magdamag. Kakaiba kayo. Kung may puso talaga itong mga Duterte na ito, hindi nila gagawin yan. Ang daming kaparaanan para mapadali mo ang pagtulong sa tao. Kung 50 million pesos yung ipapamahagi mo, mag-designate ka ng mga taong pagkakatiwalaan mo. Siguraduhin mo na kada purok, ang mga tao na ito makakatanggap ng tulong mula sa inyo. Otherwise, Tama. mapapakay kita. O di ba, ganun sila? Hindi na nakakotang sila eh. Kaya sigurado, hindi sila sisirain. Yung tiwala, hindi sisirain ng mga pinakakatiwalaan nila. Takot lang naman ngayon. Ako, nagpapakilala ako, for example, si Rodrigo Duterte, nagpapakilala ako mamamatay tao ako. Sabihin ko lang sa inyo, meron tayong 50 million pesos na pondo ng gobyerno. Ang nais ko, lahat ng mga taga Davao na mahihirap, mabigyan ng biyaya ngayong Pasko. Wag mo silang May point din yun. Diba? Sabi ko naman sa inyo, di ba? Mas maganda kung i-house to house yun. Hindi naman sa parang hinahanapan natin ng butas. Pero medyo ano din kasi yun eh. Kapaskuhan pa naman. Tapos ganung way, di ba? pahirapan. Siguraduhin ninyo na maibibigay ang mga biyaya na ito nang hindi sila nahihirapan. Susunod sa akin ng mga yan. Takot lang ng mga yan na mamatay sila. Ganun ka nagpapakilala eh. Mabuti pa rito sa amin sa Pasig. Hindi nagpapakilalang mamamatay tao si Mayor Vito. Mabait. Pero sinusunod ng taga Pasig. Dinadala sa doorstep namin yung ayuda. Kakatok ng mga taga City Hall. Pamaskong handog po. O QR code. Nabibigyan ka na. Mga kababayan namin. QR code. Magising na kayo sa katotohanan. Sana all naka-QR code yung ayuda, no? Grabe ng pambubudol yan. Totoo naman sinasabi ko. Kung hindi korap ang mga namumuno sa Davao, hindi ganyan ang buhay ng mga Davaoenyo. Nako. Nako. So, yun lang naman mga kanaysis. So, kayo na masasabi nyo doon. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, The News Board, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoise. So, kita nyo naman yun par. Wala na. Kanya-kanya na lang talaga sila ng some kind losot, ano. Iba din talaga yung, yung charisma nung Kent Garcia, no. Tapang niya talaga, Like, talaga, prangkahan talaga. Hindi ko kaya yung ganun eh. So, yun, Kent Garcia, supportahan nyo yan. Also, Top 1, support nyo rin. Yan yung mga solid, na parang, talaga sila, binibreak nila yung barrier or binibreak nila yung, tawag dyan, past administration talaga, gusto talaga nilang itama eh. Kasi, syempre, harap-harapan na kasi, harap-harapan na yung mga ebidensya, yun nga, tinuturo na sila. About naman doon sa usaping kriminal, di din talaga mawawala sa isip natin na totoo yun na yung CPRD is criminal siya kasi siya na rin mismo yung umamin, 'di ba? Na inano niya yung yung mga kapulusan about doon sa war on drugs na yun. 'Di ba? May pa reward pa yun. So
ano yun siya talaga yung pinaka-liable doon or siya talaga yung pinaka-dapat sisisihin doon. Actually, yung napanood ko nga sa news, kasali nga si Senator Bato sa sa dapat daw sisihin doon. So since inamin naman na nila, doon pa lang malinaw na yun. Malinaw na yun na meron talaga silang some kind pananagutan Tapos doon sa anak naman niya, yung sa confidential funds, malinaw din yun kasi up until now naman talaga hindi yun nalinis ni VP Sara or hindi niya na-debunk yun, hindi niya naibalik yun na parang hindi naman totoo yan, hindi niya pinapawalang katotohanan or something like that ba na 'di ba kapag may ibinabato sa iyo na mga tawag diyan, may ibinabato sa iyo na mga paratang na hindi naman totoo. Need mo talagang linisan yung pangalan mo. Regardless or kahit ano pa man ang magiging consequences niyan. Kasi parang pinanghahawakan din nila yung yung word na confidential funds nga, 'di ba? So, ano yun, parang mag-i-stick na lang ba kayo doon na confidential funds talaga or ginagamit niyo na lang na excuse yung confidential funds talaga? Kayo kasi nilalagay niyo doon sa pangalan, Mary Grace Piatos. Wala namang Mary Grace Piatos na nabubuhay talaga sa bansang 'to, no? Hindi din kasi naging maingat Though tayo naman, aminado naman tayo na kahit anong linis nating tingnan yung mga politikong yan, di din talaga natin sure kung 100% talaga sila na malinis. Meron talaga yung some kind mga ba, basta hindi lang talaga natin masabi na parang malinis lahat or hindi natin mababasa yung politiko kung sobrang linis niya ba, sobrang clear ba ng hangarin niya. Yung mga kababayan nga natin dito parang nag-i-stick sila na yan kapag mayaman na yung politiko, yan for sure di yan magiging corrupt. Like sure kayo na hindi magiging corrupt yan kahit na sobrang yaman yan. Hindi nyo ba alam na ang tao is wala siyang anong tinatawag dyan? Wala siyang kakuntintuhan. Sige, sabihin natin na merong iba dyan or hindi nyo ma-admit. Kasi tayo sa lahat ng bagay or kahit anong bagay man, pwede tayong maging hindi makontento. Same lang din sa mga politiko or sa mga mayayaman, sa mga businessman na yan. Na kahit sobrang yaman nila, hindi nakokontento yung iba dyan. 'Di ba? Sabihin natin, milyonaryo ka na. O, what if gusto niya maging bilyonaryo? O, bilyonaryo ka na. O, what if gusto niya maging trilyonaryo? 'Di ba? So, non-stop siya. Non-stop talaga siya. So, hindi natin talaga masasabi, Ang sa atin lang talaga dito, yun nga. Medyo dadaan tayo dun sa subok-subok na way ng pag-elect ng mga politiko kasi yun nga, hindi naman talaga natin kilala yung lahat ng mga yan Tapos meron ding iba na sobrang inosente, sobrang bait bago pa pasukin yung politika. Tapos kapag nandun na sa pwesto, wala na, nakukurap na rin. 'Di ba? Natututo na rin. So wala talaga tayong mapagpipilian talaga or yun nga, hindi natin masasabi na ang isang politiko ay 100% talaga na sobrang clear ng hangarin. 'Di ba? So, yun lang naman. Kayo na masasabi nyo dito. Comment down below to share. Pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, that's it. The News Board Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC.